Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ng libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mabilis lumaki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Pero paano at saan nga ba nagsimula ang issue laban sa senador? Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas na SALN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginastos sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya, pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglilinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap niya mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donor sa kanyang SOSE. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor. Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin. Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang press con, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niya ang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naiintindihan daw ng Office of the Ombudsman ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Transparency at accountability din daw kasi ang ipinaglalaban ng tanggapan. Patunay daw ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal at paghahain ng kaso sa mga sangkot dito. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves,
our hands are quite tied here, no? So that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat plunder ang kasong isampa kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi naman daw kasi public funds ang sangkot dito. Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder? Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.